Magandang hapon, mga suking tagapakinig. Ito po ang inyong likod, si Mr. Equalizer Dan Sulweta, ay nag-aanya niya samahan kami sa isang oras na masayang talakayan sa mga pinakamainit na balita at tungkol sa mga makabulang talakayan upang makaagapay sa ating pamahalaan at sambayanan sa pagtahak sa tuwid na daan tungo sa kasaganaan, kaayusan at kapayapaan. At siyempre, di pa rin mawawala ang mga tsikahan at tawanan. Dito lang po yan sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Anong petsa ngayon, partner? 29. 29. Balisong. July 28. Balisong. 29, no? 2012. At muli, pakikilala natin ang aking partner at katoto. Hindi tumatanda. Laging nakangiti. Nabuli ng mga chicks. Idol ng mga kalalakihan. Batikang kolumnista. Sumikat po ito sa taguring Mr. Kayo nang bahala doon. Ang katoto ng bayan, Paski Natividad. Maraming salamat, Mr. Equalizer, Katotong Dan. At sa ating mga tagapakinig ay magandang hapon po sa ating lahat. At sana'y lagi nyo kaming tutukan tuwing araw ng linggo sa istasyon ng WAD sa 1098 kHz na Talakayang Pinoy. Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Kaya sana'y manatili kayong nakatutok sa araw ito. Sa oras na ito, magandang hapon po sa inyo lahat. At ito pa ang isa nating kasama, ang simpatiko, matalino, aktibong leader ng iba't ibang pambansang organisasyon. Kapita-pitagan, tinaguriang Don Juan ng mundo ng broadcasting, si Engineer Willie Juan. Maraming salamat, Mr. Equalizer. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo dahil sa YouTube. At ito'y maulan na hapon. Actually, kahapon pa itong ulan. At basa-basa tayo pagdating May dito. bagyo yata, may bagyo parating. May bagyo na parating. At manatili lang na makinig sa ating programa ngayong hapon at marami tayong matututunan. Maraming salamat. Salamat, Engineer Willie at katotong Paski. Kaya mga kababayan, dyan lang po kayo at patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! At huwag nyo kaming kalimutan na search sa internet sa Talakayang Pinoy at presto, ang gandang lalaki namin na mapapanood nyo, lalo na si partner. At i-add nyo rin kami sa Facebook. Ang aming Facebook account ay Dan Sulweta Talakayang Pinoy. Kaya meron din kami Facebook account Talakayang Pinoy at marami na kami follower dyan, no? Nasa mga 7,000 na. At kung gusto niyo makipagtalakayan ng live, ay pwede rin kayo tumawag dito sa aming himpilan, numerong 531-2660 at 531-6774. Mamaya may tanong ako, no? Pwede rin kayo mag-text sa 059-31600. Mayroon po akong tanong na kailangan sagutin natin ng ating mga tagapakinig para makipag-participate sila dito sa ating talakayan. Ito, tungkol sa... Ito po yung tanong ko, no? Pero wala pong premyo to, ha? Tapos na po yung contest natin. Gagawa uli po tayo ng isang contest. Kukuha tayo ng sponsor. Yung medyo malaki-laki na konti ang papremyo. Ano partner ang maganda papremyo kaya? Mga electric fan, ganyan. Trip to Hong Kong. O, microwave, ganyan. May trip to Hong Kong. O, Boracay. Trip to Palawan. Diba? Ito, tanong lang naman po, no? Para magkahutahan tayo, no? Ano po ang inyong masasabi tungkol sa nakarang SONA ni Pangulong Pinoy? Pasado po ba yan sa inyo? Naniniwala po ba kayo sa kanyang mga inulat sa bayan? So, yan po ang tanong, no? So, tumawag na po kayo, kaya mag-text at babasahin ko po dito sa aming programa. Okay. Pakilala na rin natin ang ating isang kasama rito na magandang lalaki. Kamukha ng ating ni Congressman Iggy Arroyo. Mistisong-mistiso. No, si Henry Samaniego. Hello,
Magandang hapon po sa inyong lahat at nakatutok po ngayon sa Talakayang Pinoy. Para dun sa mga nakikinig at naghihintay, okay, maya-maya. Okay, Henry Samaniego po bumabati sa inyo. Isang magandang hapon. Medyo maulan, pero cool lang. Okay. Back to Okay. you, Kulan. Of course, andyan po ang ating chismosa. Nakasama si Rainbow. Okay, bagamat maulan po ngayon, uulanin tayo ng balita at chismis ngayong araw na ito. Dito lang, tutok lang sa Talakayang Pinoy. Si Rainbow, tumataba. May Hindi pataba naman yata ako. kay Rainbow. Hindi ako. Si Parang John Carlos. Parang John, bumati ka muna. Si Jung O, Kawai. si John Kawai. At saka, okay lang. Ha? Buti nasa TV. Nakita ba? Nakita. Of course, Dil. Gusto mo bumati? Meron ka ba? Mamaya, may report ka ba? Kala ko, ganggaling ka doon sa zona eh. Kala ko, nakipagbatuhan ka ron eh. Okay. Siya tayo bumasag na salamin eh. Okay, partner, baka mayroon kang babatiin. Umpisa natin. As usual, katulad nun dati, si katutong Alex Cusina at ang kanyang may bahay, butihing may bahay at ang buong pamilya. Isama mo na yung walang bahay. Wala. Hindi, good boy to. Iisa lang ang bahay talaga. Hindi, siguro hindi nagsasasama sa ito. kasi pag nagsasasama sa iyo nagiging lalong good boy. Lalong good boy. Ala ko, Si engineer Tatoy. Ala ko, tuwid na landas ka toto. Sino pa? Sa ating mga kasama sa customs, sila Attorney Ria Gregorio at Commissioner Rupi Biason, DEPCOM Toto Swansing, DEPCOM Peter Manzano. Yan po ang mga matitikas nating kasama at ang butihing direktor ng ESS ng Custom, Direktor Nakalimutan. Director na Alinyo. George Alinyo. Engineer Willie. Okay. Una, binabati natin yung mga kasapi sa NAMPAP Cebu Chapter na pinangungunahan ni Architect Chris Chung, presidente nila. At yung mga kasama niya doon, sila Past Presidente Abe Masong, Governor Kip Dalion, Past President Eduatin, Governor Rodney Menchavez. Kasi kahapon, nag-hold sila ng technical seminar para sa mga taga Cebu na Master Plumbers. At isa pa, condolence sa family nila Past President Rick Santos ng Rotary Club of San West. Kaibigan ko yan, classmate ko ng yan. Naging-bisita natin dito. Mr. Equalizer. Classmate ko ng elementary, no? Na-interview natin dito, no? Hindi natin nakalain naman nauna na sa atin si Past President Rick Santos. Masaya naman siya nung namatay, nagsisingalong eh. Nagsisingalong, bigla na lang na. Natake. At saka yung past president na classmate ko, si past president Jingo Ordonez ng Rotary Club of Rizal Centro. Serving president kasi 2005-2006. Alam mo, Mr. Equalizer, pareho silang 55 years old. Kasi kagabi nga nakipaglamay ako doon sa kay past president Jingo. At Kay dad ko, si Rick. Sumalangit na rin to. Sumalangit na rin itong binabati mo ngayon. Dalawa sila na hindi naman parehong araw na. Pass away. 2 days siya. 2 days Pareho pass pagitan away. nila. So mag-ingat lang kasi masyado Baka mababait siguro yan. Nakuha ni Lord. Sige. Okay. Sa akin ka tumitingin ka toto, parang... Baka haba buhay mo eh. Talagang mahal, lampas na sa 55. Henry. Okay, mga nakatutok sa atin, yung mga taga-Binangonan, dyan kay Jane Cordora. Para sa inyong lahat dyan, habang nakatutok kayo, binabati ko kayo dyan. At para sa lahat ng mga taga-Tandang Sora, kay binabati ko si Nika Fuentes at yung mga kasama niya sa bahay. Kumusta kayo at happy anniversary na para sa inyo. Si Ma'am Rose Bono pala, no? Pati si Ma'am Rose Bono, no? Oo nga pala si Rose Bono, si Rosa Bono. Diyan sa Antipolo. At congrats dun sa mga naging winners ng ating bago nag-anniversary tsaka nung nag-anniversary tayo. Okay. Sino ba yung taga Santa Cruz na una natin binigyan? Nakalimutan ko pangalan eh. Ayun. Kamusta sa kanya? Kalimutan mo na rin, no? Lalaki. Oo. Asampalok. At kay Jeline pala. Kay Jeline Elise ng Santa Cruz. Pandakan at sa mga kapatid niya. Okay. Kumusta kayo dyan? Tutok lang.
Isang paano Oh. si, ano, Rainbow, natutulog ka pa Okay, yata? speaking of Antipolo City, binabati ko yung pamilya ko dyan sa Antipolo City at kaibigan ko si Tony Coral ng show up ang bagong game show ng bayan. Okay, ako naman. Happy birthday sa aking mga pamangkin na nasa US. Si Joey Hakala at saka si Jojo nasa Canada naman, no? Of course, yung staff ko sa sales coordinator ko sa DN Steel Batangas, si Madeline Coronado. Happy birthday sa Tuesday. Maligayang pakinig din sa aking mga kabrad, si Cooper Kahulugan at si Marcy ng kanyang misis, si Jerry Sumiran, si Kuya Celo Permejo, si Ate Inday dyan sa Floodway, si Lydia Hernandez, ang inaanak kong si Jetis dyan sa Cainta. Of course, si Paring Oka, si Mansegundo, si Lando, si Osmo, si Buboy dyan sa Makati, si Ate Mirna, si Kuya Nito sa San Antonio, Makati. Paboritong kapatid, si Ate Baby, mga pamangkin ko dyan sa Bacood, no? Yung mga taga Elpidio Quirino High School, yung mga teacher, lalo na yung principal dyan. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga kasama ko sa Action Radio Group, Makati, sa pamumuno ni 706, si 700, si 900 sa Montalban. Of course, si Adora, yung winner natin na nakaraan, no? Sa 724, dyan sa Caloocan. Magandang hapon sa inyong lahat. At huwag niyong kaligtang subaybayan ang Bahay at Kabuhayan. Every Saturday, 4 to 5, kasama ko si Triple Man. At yung iba natin mga kasama, no? Si Professor Herman Bognot ng UP. Yun lang po. At wala na. Mapunta na tayo sa pangalawang bahagi nating programa. Pakibasa nga to, Rainbow. John 15 hanggang ano, no? Hanggang 15, 5. 1 to 5. 5. Oh. Ah. Okay, kung may Biblia po kayo, makabukas po kayo sa John 15, chapter 15, verse 1 to 5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo at sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayong ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Okay. Yung po salita ng ating Panginoon. So, sige, anuhan natin. Angguluhan natin yung sinabi rito. Sige, mag-upisa. Henry, ka muna. Oh. Okay, napaka-matalinghaga yung ating verse sa oras na ito. Bagamat ang ating Panginoong Jesus, siya ang pinakapuno natin, tayo naman bilang Kristiyano, mamumunga tayo. Kung ano yung tinuro sa atin ng Panginoong Jesus, yun din ang ating, yung ating kinapulutan, ano? Ng aral, lahat ng mga mabubuti na binigay sa atin ng Panginoon, lalo na sa healing, no? Kasi binigay din sa atin ng Panginoon na sa pamamagitan niya, makakapagpagaling kayo ng may sakit, pag papalay kayo ng mga demonyo. Mga epekto to ng mga, kung tayo talagang totoong sumusunod sa puno. So tayo yung bunga, at balang araw, tayo rin yung mamumunga habang lumalago tayo sa Panginoon. At para sa pinakasimple is, we grow to the Lord by following Him. Okay. Okay, engineer. Parang yung puno ng ubas, diba? Pagka naputol nga naman, mamamatay yung kadugtong. Diba? Oo. So, sa atin naman, ganun din, kailangan talagang yung kanyang mga turo sa atin ay isa buhay natin. Para tayo na may maging ika nga ay blessed, successful and fruitful ang ating buhay. Partner. Si ano muna, si Rainbow. Huli natin sa partner para may suspense ng konti. Para sa akin na kahit anong gawin mo maging successful ka man sa buhay, kung wala ang Diyos sa iyo, wala ka pa rin magagawa. Ayun. You can do nothing without Him. Yun ang very essence. Partner ka. sure ka, ano? Yun na naman ang essence ng wala. Kung wala si Lord, talagang dedo.
tigok ang buhay. Totoo yun, di ba? Ayun. Wow. Kaya dapat lahat ng aral ni Lord na ayon doon sa kasulatan na kanyang iniwan ay ating sundan at tugdin. Bagamat napakahirap sundurin, pero kinakailangan na kahit pa paano makatupad tayo sa mga kautusan ng ating Panginoon. Okay. Ito, ang sinasabi rito, ang puno ng ubas ay si Jesus Christ. Siya, di ba? Ang tagapag-alaga ay ang Ama. No? So, katotohanan, no? Wala tayong magagawa, no? Sa ano bang gawin natin dito sa mundong ito, anong kagustuhan natin, wala tayong magagawa kung hindi sasang-ayon ng ang Ama, di ba? So lahat ng plano natin, na pag-aralan natin nakaraan, yung pinaplano natin dapat lagi natin sasabihin na kung kanyang kalooban, God's will, di ba? God permits. Sinasabi rin dito ng Panginoon Jesucristo na nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko. So ang tanong, tayo ba? Kayo ba ay yung kayo yung mga sanga o kayo yung tayo ba yung bilang sa sarili natin, tayo ba yung mga tuyong dahon o tuyong sanga? O tayo yung mga prutas ng ubas na yon? Di ba? Kailangang uriin natin sarili natin eh. Kasi yung mga tuyong sanga na yon, yun yung sisilaban eh. Di ba? Kung naniniwala tayo na mayroong kaparasuhan doon sa kabilang buhay, dapat ngayon pa lang gawin na natin kung ano yung nararapat. Ito lang buhay na ito. Dito lang tayo huhusgahan. Dito sa buhay na to. After this, hindi na tayo tapos na, no? Wala na. Hindi na tayo husgahan doon sa kabila eh. Dito tayo husgahan kung anong ginawa natin dito sa mundong to. Kaya ang tanong natin sarili natin, tayo ba ngayon ay nasa sa Panginoon? Suriin nating mabuti. Kasi kung wala, magsipagbago na ho tayo. Yung faith natin ay patibayan natin. Sa halip na umawak tayo, kumapit tayo, yumakap tayo sa Panginoon. Gaano man kahirap dinaranas natin, meron tayo, wala tayong pera, may sakit tayo, may problema sa pamilya. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil lahat ay may purpose sa mundong ito. Walang rason, no? Ang lahat ng buhay natin ay may purpose, no? May ang tawag sa Tagalog ng engineer, may direksyon. Talagang meron na tayong destiny, no? So hindi tayo by chance na nilagak dito sa mundong ito. May mission talaga tayo. Sooner or later marirealize natin kung ano yung mission na 'yon. Pero kung hindi naman natin sa buhay na ito, later siguro sa ibang buhay, doon natin maano yung tunay na mission natin. So yun lang po, no? At sana ay kahit papaano nakatulong po tayo doon sa mga spiritual na pangailangan ng ating mga tagapakinig. Yung pinakakain natin spiritual, hindi yung katawang laman, kundi yung katawang spiritual. So yun lang po, at yun lang po ang maisishare namin sa inyong hapon. Habol lang to kasi baka magtampo. Ito, nakikinig sila Dr. Isagani Vidanes dyan sa Tandang Sora. Ay, magandang hapon po. Maroon sa... Okay. Samantala ay habang naghihintay sa line to si Rose, pabatiin mo natin si Bea. Kumusta? Bea Salonga. Walang hapon po sa inyo. Late po ako. Di ba, huli man daw at magaling. Huli pa rin. Alam mo Hindi po kasama yung mama ko po ngayon eh. Pitakawalan ka ni Mama. Sa wakas. Grabe po. Sige, pasukin natin si Rose sa line 2. Hello? Hello, Miss Rose? Miss Rose? Sino to? Rose ano to? Bono. Sabi ko na nga si Rose Bono to. Oo. Walang premyo to ha. Ano? Sagot. Ang sarap ng wine. Maulit yun. Ayaw mo. At pagka meron tayong magpapapremyo uli si engineer niya. Nabili. Oo.
O, ba't special mention si Paski? Ah, ba- ah, Sarap daw yung bigas. dahil masarap yung bigas ni Paski. Sige, sige. Sige. Anong pangalan? Taga saan yan? Okay. Anong probinsya? Okay. Manila. Palumares kasi, mga Marinduque, meron yan eh. Tagaytay. Oo. Sasagutin mo ba yung tanong ko kanina sa programa? Yung umpisa ng programa? Tungkol sa SONA? Sasagutin mo ba? O babati ka lang? Di bale, sige. May babatiin ka pa bukod kay ano? Oo, may ba? Alam mo, siloso tong si Paski, ha? Okay. Sige. Okay, maraming salamat sa pakinig, Rose, ha? Sige, thank you. Sana sabihin mo kay Roslyn, nakikinig siya. Wala na. Okay. Makikinig din niyo siguro. No? Dahil pinaambisyon niya babatiin. Tuloy-tuloy po tayo. Ulitin ko ha, yung tanong kanina ha. Baka gusto niyo makipagtalakayan. Ano ang inyong masasabi tungkol sa nakarang SONA ni Pangulong Pinoy? Sa tingin niyo ba, pasado kayo? Pasado itong speech na to? Naniniwala ba kayo sa kanyang mga idulat sa bayan?